paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Lord. Pakinggan mo ang awit ng aming mga puso. Panginoon, ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay ko, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Minsan pa natin sabihin sa ating Panginoon, hallelujah, Jesus. Panginoon, ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Yes, Lord, salamat po. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, tangi ikaw lang, Panginoong Jesus. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay ko, pag-ibig. Natagpuan yung pag-ibig na dakila, doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi
Hallelujah. O Holy Spirit, continue to dwell in our midst, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Fill us with your presence, O God. Hallelujah, Jesus. Purihin ang dakila mong pangalan. Hallelujah. Amen. Amen, Lord. Lord God, kung pangahawakan namin, nasa paligid namin, tunay nga, Lord, kami nga po ay madidiscourage, Lord God, sapagkat ang lahat ng bagay nag-iiba, Panginoon. Pero ang maganda, Lord God, kailanman ang pag-ibig mo ay hindi nagbago sa amin, Lord God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. At nag-iiba tulad ng isang mata, biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, harap ko'y nabibigo, maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo at ang hindi nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, haranahin natin ang Panginoon sa umagang ito. Nag-iiba, nananginig ng kanta, biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, harap ko'y nagbibigo, maging laman ng puso ay naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo at ang hindi nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa
napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Ang pag-ibig mo hindi nagmamali, Panginoon, sa lahat ng iyong nilikha. Purihin ang dakila mong pangalan naming Ama. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You deserve the highest praise, O Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father. Tunay nga, Panginoon, wala kaming masasabi sa pag-ibig mo sa amin, Lord. You save us. You protected us. You cover us with your blood, Lord Jesus. O Father in heaven, tunay nga, Panginoon, napakabuti mong Diyos. Salamat po sa pagkakataon, Lord, na kami nakakilala sa inyo. Tumanggap ng bilang Panginoon at sarili namin tagapagligtas, O God. Salamat po, Lord, sa mga biyayang tatanggapin namin sa umagang ito. Sa mga buhay na salita mo, Panginoon, na ihahatid sa amin, Lord. Tunay na prepare our hearts, prepare our minds, Lord God. At patuloy na bigyan kami ng teachable spirit, Lord God. Sa anumang ibabahagi mo sa amin sa umagang ito, O Diyos. Tunay nga, Lord, sa iyo po namin ibinabalik, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat, O aming Diyos, sa tanging pangalan po ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen and Amen. Hallelujah, Jesus. Purihin ka. Amen. Hallelujah. Tapakan nga po natin minsan pa uli ang atin pong Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan. Para po ba sa Panginoon yan? Sige nga po, sa Panginoon po tayo pumalakpak. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba, ang aming pagpaparangal, ang aming pagluluwalhati, ang aming pasalamat, dahil kayo po ay napakabuti sa amin nga pong lahat. Tunay nga pong pinagpala po ninyo ang buhay ng bawat isa sa amin at kami po'y malaya na nakakapagbigay ng pagsamba sa lugar na ito na pinagkatiwala sa amin. Salamat po ng marami ngayong umaga. Patuloy namin na entras ang aming pagpapatuloy, ang aming pag-aaral sa inyo lamang. Hayaan nyo nga po na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming kilusan, at hayaan nyo nga po mag-minister kayo. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos. Sa aming kalagitnaan, alam namin, ang umagang ito, umaga na naman ng pagkapala, tagumpay, sa amin pong lahat. Yung iba na yung mga kapatiran, alam niyo po yung kanilang mga sitwasyon, yung mga nasa tahanan, sa pangalan ni Jesus, dampian niyo po na yung pagpalang kamay, ang kanilang lupang katawan. Yung anumang uri ng sakit, meron po sila sa pangalan ni Jesus. Hangad namin ang kagalingan, ang kumpletong kagalingan, para nga po sa kanila. Kay Kuya Noy na inoperahan at sa ngayon ay, kumbaga, meron pang dinil sa kanya, na infection sa kanyang dugo. Kiniklaim namin ang pagpatay ng virus na ito, bakterya na ito, sa kanyang katawan in Jesus' name. At kung hindi bukas, Tuesday siya po'y makalabas. Patuloy ang yung provision sa kanya. Ama, maraming salamat. Lahat ng ito sa inyo namin na-entrust, patuloy mo kaming muli samahan at sa inyo namin tinatalaga ang umagang ito. 10 ng aming mga kasama nasa sa kanilang mga tahanan at makakarinig o makapanood ng amin pong gawain ngayong pong umaga. Salamat po. Ang yabang lingkod ay mababa at kayo po ang siyang tanging maitaas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po na anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Pinagpala po kayo. Ayan. Ayan. Tingnan nyo nga po yung mga katabi. Ayan. Tingin-tingin na lang. Purihin po ang dakilang Diyos. Ayan. Okay. Sa mga nasa tahanan po, sa mga nakasabay po sa atin, online, nakaraan, kami po, pamilya, ay naka-online lamang. Siguro ilan din kami, umabot din hanggang 20, yung mga nakasubaybay sa atin, na mga naka-live noong time na yon. At naniniwala ko na ganoon din po sa araw po na ito, at pwede rin po natin i-share ng salita ng Diyos, o yung atin pong online ay maging pagpapala po para nga po sa iba.
Yan. Una, nagpapasalamat din po kami sa inyong panalangin, tulong, sapagkat nung nakaraang linggo, kami rin po'y, kumbaga, inihiga ng karamdaman. Ano po? Wednesday, nandito ako, mayroon tayong prayer meeting, pero humahangin, kaya nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Pag-uwi ko, maliligo sana ako, hindi na makaligo kasi iba pakiramdam ko. At naghilamos lang po ako, ng katawan, pero paghiga ko, nanginig na po ako ng Wednesday. Last Wednesday, at after po nun, hindi Wednesday ito, isa pa, At after po noon, yun, nilagnat na po ako at nakatulog naman, kaya lang para akong ginulpi. Para akong ginulpi kay sakit ng buo kong katawan, lalo na po yung aking balakang. 3 araw, sinamahan pa ng LBM. 3 araw, kaya yun yung nagpaano lalo sa akin. At panghuli, lumabas yung sipon, ubo. Pero praise God, salamat, ang Diyos po'y nagpapagaling. Amen po ba? Ayan, ang Diyos pa nagpapagaling. Intusan lang naman ako nung time na yun, bili daw ako ng alcohol tuloy. Biogesic. Dahil meron pong isa akong anak na nilalagnat. Ayan. Yung pala akong iinom. Narihin po ang dakilang Diyos. Pero again, praise God, 100% na po tayo na nakakakilos. Linggo po ng hapon, nandito na po ako. Lunes at tuloy-tuloy na po iyon. At salamat po sa Diyos po ang kalwalatian at papuri sapagkat siya po'y sumasagot ng ating mga dasal. Amen po ba? Purihin po ang dakilang Diyos sapagkat nag-ayuno pa po tayo doon. Kaya ating mga kapatid, na-expect natin pagaling na po sila. Amen? Pagaling na po kayo mga kapatid. Pagaling na po kayo. Hallelujah. Labanan po natin mga karamdaman ganyan. Okay? At pagkatiwala sa Diyos. Okay? Muli, magandang umaga. Tayo po'y magpapatuloy sa ating ika-4 na linggo sa tema na Living in God's Word. Kaya ang title po natin, hindi ko na alam gamitin to Shell, ayaw umano. Sa baba, taas. Pakiano siya lang. Ayaw, kanina ko pa ginaganto to Pakiano nyo. Baka may problem. Okay, ang ating pong title ay Study. Yun. Ayun na pala. Shell, Peram. Hindi, pinindot doon. Study God's Word faithfully. Publicly and privately. Naniniwala tayo na ang ginagawa natin sa labas ay manifestation lamang po iyan ng atin pong ginagawa sa atin pong pribadong mga buhay. Naniniwala po ba tayo doon? Mga kapatid, ang ginagawa natin dito, na pagtaas ng kamay, pagsamba, yan po yung manifestation ko, yan ay ginagawa mo sa loob kapag ikaw ay nag-iisa. Amen po ba? Kaya napakahalaga, maging tapat po tayo sa atin pong pribadong buhay at iyan po'y lumabas tungo po sa mga tao. Kaya pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos ng buo pong katapatan, ang atin pong paghahango ang teksto ay sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, saka sa Ezra chapter 7, verse 10. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show yourself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. O sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Diyan, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, matutunan nating maghimay-himay ng salita ng ating Panginoon. Ang salita pong study, sabi po ng dictionary, ay to make an effort or endeavor or to be earnest, to be diligent, and to labor. Ibig sabihin, magpunyagi, magsumikap, maging marubdob o maalab, masigasig, masipag, o to labor, pinagtatrabahuhan. Pinagtatrabahuhan o magtrabaho
mga kapatid. Alam po naman natin, ang lahat ng mga tao na naging successful, mga kapatid, ang sekreto nila, masipag silang mag-aral. Ano? Tama po ba? Masipag po silang mag-aral. Successful people are people who study hard and diligently. Yan po yung mga taong, yung kanilang mga sekreto sa kanilang po mga buhay. Ang Japan daw, alam naman natin, pinakamayamang bansa sila. Isa sila sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Tama po ba? O konti lang kanilang likas na yaman, unlike the Philippines, mas mayaman tayo pagdating sa likas na yaman, mga kapatid. 1945, nung sila po'y binomba, halos sabi nga maabo ang Japan. Kalahati ng kanilang mga building ay halos nasira, nagbagsakan, nawasak. Pero mga kapatid, after 28 years, 1973, pangatlo sa pinakamayaman. Pinakamayaman, mga kapatid, the third largest economy in the world. Sabi nga, mula sa tornilyo, sa kotse, sa mga barko, sa mga computer, sila po ay nag-export. At sa marami pa pong mga bagay. Yan po ang Japan, mga kapatid. Ano po ang kanilang sekreto? Alam niyo po, mahilig silang mag-aral. Saan man sila pumunta, sakay sila ng tren, nasa park po sila, nagko-computer man sila, mga kapatid, sila po ay nagbabasa. Wala po silang sinasayang na panahon. Wala po silang sinasayang na panahon. Marahil hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid. Unlike sa mga Pilipino. Sanay yung mga Pilipino sa pabanjing-banjing. Relax-relax, kuya-kuyakoy, mga kapatid. Pero, purihin po ang dakilang Diyos. Welcome po kay Kuya Marcel at kay Kuya Lupe na isa po sa trabaho po rito. Purihin po ang dakilang Diyos. Yun po ang sekreto ng mga Hapon, mga kapatid. Mahilig po silang mag-aral, kaya naman sila po ay mabilis makabawi. Mabilis po sila makabawi hanggang sa ngayon. Kilala naman po natin pagka Japan, gawang Japan. Kaya napakahalaga na tayo po ay patuloy po talagang mag-aral. Amen po ba? Sabi po ng isang professor, psychology professor, na ang konting kaalaman ay delikado. Little knowledge is dangerous. Mapanganib po, yung may konti lamang kaalaman. Kaya napakahalaga talaga na mag-aral, personal, group, and mga room style Kailangan talaga tayong nag-aaral o classroom. Sabi po yan ng Hosea, chapter 4, verse 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman sapagkat ikaw ay nagtatakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. At sa wikang Ingles, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. So yun yung paalaala nito pong si Hosea sa mga Israelita o sa mga tao, mga kapatid, na kaya napakalaga na talagang maging dalubhasa tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. At yan po ang ating titignan. Sa susunod po nating teksto, sa katauhan po naman, nito pong si Ezra. Ito pong si Ezra. Ginamit ko lang po yung 2 Timothy chapter 2, verse 15. Study to show yourself approved unto God. Kailangan tayong maging karapat-dapat o kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, rightly dividing the word of truth. Na marunong tayo maghimay-himay ng salita po ng ating Panginoon. Sabi ng Ezra, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgment. Prepared, kunin natin yan, seek, to do, and to teach. Yung apat na bagay. Sa King James po yun, pero pagdating sa NIV, for Ezra had devoted
devoted naman ang ginamit to study and observance of the law of the Lord and to teachings, it decrees and laws of Israel. No, yun po yung pagkakana. Pero sa MBB, itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang pag-aralan, isagawa, at ituro sa Israel ang mga tuntunin ng kautusan. Itinalaga, ano sabi diyan? Upang pag-aralan, i-apply, at i-share ito pong mga tuntunin ng kautusan sa mga Israelita o sa mga tao. Kaya 4 na bagay ang makikita po natin dito. Ano po, na ginawa ni Ezra na napakahalagang ito rin po'y atin pong matutunan. Si Ezra po mga kapatid ay ginamit ng Diyos upang gabayan ng Israel. Tinawag siyang scribe pagdating sa verse 6 sapagkat siya po ay dalubhasa sa kautusan o sa kasulatan mga kapatid na po ng atin pong Panginoon. He put God and the scriptures first, His life every day. Una po sa kanyang buhay ang Diyos at ang salita ng Panginoon sa pang-araw-araw po niyang pamumuhay. Nawa po, yan po maging sekreto ng atin pong pagtatagumpay laban sa mundong ito. Amen po ba? Na pa, para pong si Job, no word, no food. Higit para sa kanya na unahin ang salita ng Diyos kaysa po sa anumang pagkain muna meron dito sa mundo. Ano po? Ako pinapractice ko po yan. Hanggat maaari, hindi muna ako kakain hanggang hindi ako nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ano po? Kasi sanay kami dyan nung araw pa. Ano po? Train kami dyan sa Corpus Christi. Ano po? No word, no food. Lalo na po yung mga inaalagaang mga street children, na mga palaboy, hindi po sila kakain hanggang hindi sila nag-recite ng mga verses na ibinigay sa kanila. At hindi lang isang verses, no, maraming verses mga kapatid. Yan. At nahuhusay naman na nahasa po sila. At sana po makuha rin po natin yung ganun pong bagay. At ganyan po ang ginawa po nitong si Ezra. Una sa kanya, ang Diyos, at pangalawa, ang salita po ng atin pong Panginoon sa pang-araw-araw niya pong pamumuhay. Ano po, bago balita, bago dyaryo, mga kapatid, nawa po kahit tayo ay maging una sa atin ang salita po ng Diyos. At atin pong tignan yung 4 ng bagay. Mangyayari lamang po ito una sa pamagitan ng paghahanda o pagiging handa natin na po, sa salita po ng ating Panginoon. Ano sabi niya number 1? He prepared his heart. Inihanda po ni Esdra ang kanya pong puso. Tayo po, kumusta po tayo? Si Esdra, inihanda niya ang kanyang puso sa katotohanang matatanggap niya. Sandali na binabasa niya ito, sandali na kausapin siya ng ating Panginoon, pinrepared niya po ang kanyang puso, marahil kasama po doon yung tinatawag na paglilinis ng kanyang buhay. Tinatawag na paglilinis ng kanyang pong puso. Anumang mga bagay na pwedeng makahadlang sa kanya para hindi niya matanggap ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon, inalis niya po iyon. Katulad ng lupa, bago natin po taniman ang isang lupa mga kapatid, ano muna ginagawa natin? Dinadamuhan, Ate Dory, may lupa kayo, di ba? Ayan, inihahanda, piniprepare mga kapatid, nililinis muna. Kung hanggang saan, baka mamaya lupa na ng kapitbahay, binubungkal natin. Lupa mo lang, okay? Binubungkal, ano pa ginagawa? Nililinang, nililinis, di ba? Lalo na po yung mga tinataniman ng mga palay na yan, na binubulok yung mga para pataba na rin po iyon, para paghagis ng buto, ano gagawin? Ito po ay agad na mag-uuhay, hindi ka maghihintay na maraming panahon, kundi dahil yan ay ready, kapag itinanim mo yung buto, diyan ay agad po iyang tutugo. Sa talinghaga ng ating Panginoong Hesus sa parable of the sower, di ba? Ano po nakalagay doon? Makikita natin doon yung isang klase ng lupa, yung lupang mataba, yung naihandang lupa, ito po yung lupa na merong kakayahan na
uhayan ng 30, 60 hanggang 100 mga, di ba, mga butil, mga bunga. Purihin po ang dakilang Diyos. Pero merong nauna. Merong 3 bagay o 3 klase ng puso o isip o damdamin na hindi ready sa salita ng Diyos kaya hindi po makapamunga. Ano na nakalagay doon? Yan, ayon po kay Jesus, may 3 damdamin na hindi handang tumanggap ng salita po ng ating Panginoon. Ito po yung matigas na lupa o matigas na damdamin o matigas na puso o saradong isipan o saradong puso. Kahit gaano kahusay, mga kapatid, ang nagsasalita sa harapan ng salita po ng ating Panginoon, hanggang sarado ang isipan at puso ng isang tao, hindi pwedeng makapag-penetrate ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Biblia, ang isa raw magsasaka, pupunta ng bukid, pero merong nalaglag sa daan. Pero dahil nalaglag sa daan, ano nangyari? Ito po'y natapakan, o kaya ang ilustrasyon, di ba? Nakinig ng salita ng Diyos, pero paglabas, yung kanyang puso dahil sarado, yung binhi daw na yon ay tinuka ng ibon. Inagaw agad ng diablo. No germination, no transformation. Ito po yung klase ng mga tao na nakikinig pero matigas ang kanilang puso. Kaya kahit anong mangyari, mga kapatid, hindi po makapenetrate ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos makapangyarihan at mabisa. Pero sa saradong puso, parang ang hirap. Amen po ba? Kaya napakahalaga ng salita po ng Diyos na ito po'y maging pakinabang para sa atin. Ano dapat natin gawin? Ihanda mo iyan. Kumusta po tayo? Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, relax na relax ka ba? Ready ka ba? Inalis mo ba talaga ang lahat ng pwedeng makaabala? Close ba ang cellphone? Di ba? Hindi ba nakaharap sa TV? Sa FB? Pero kung ganyan ang ginagawa, mga kapatid, hindi ready ang iyong puso. Amen po ba? Kaya minsan tayo na pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, ako'y naniniwala kayo na kayo naririto, ready ang inyong puso. Amen po ba? Itong dalawang to. Di ba? Ready ang atin pong mga puso. Si Judas nakakalungkot dahil hindi niya handang tanggapin ang salita po ng ating Panginoon. Sa kabila na siya po'y nakasama ni Jesus, ilang taon? 3 hanggang 3 kalahati. Sino ba si Judas? Di ba? Araw-araw kasama, pero hindi nakapenetrate ang salita ni Jesus sa kanyang puso. Bakit sarado? Di ba? Kalaunan, siya pa nga po yung nagbenta kay Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Siyang nag-deny kay Jesus. So kasama, yun po yung ilustrasyon ni Jesus, mga kapatid, na merong 3 klase ng lupa na hindi handa. Ano po, yung kanilang mga damdamin o sarado ang kanilang mga puso sapagkat una, matigas. Sabihin mo siya yung katabi, hindi ka matigas. Amen? Ayan. Di ba ang hirap nung binabasa mo ang Biblia, maya-maya bigla ka na lang magmumura, bigla ka na lang magagalit, bigla ka na lang maiinis. Epekto ng salita ng Diyos sa ating puso. Kung ganun pa rin tayo. Di ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Sana CDC walang ganawan. Amen po ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Pangalawa, sabi diyan, mababaw na lupa o mabato. Ito raw yung mga tao na, sabi nga, tumanggap ng salita ng Diyos, masaya. Di ba? Ito raw yung mga klase ng lupa na tumubo naman yung binhi. Kaya lang hindi makapag-penetrate sa lalim kasi mabato. Di ba? Mababaw. Kaya nung tumirik daw yung araw, agad tong natamaan at agad siyang nalanta. O agad siyang natuyo. Tawag natin dito mga moody Christian. Di ba? Ano ba yung mga moody? Sumpungin? Pagka susumpungin, magbabasa ng Biblia? Di ba? Ibig sabihin niyan, mga kapatid, mga unstable. Ano po? Hindi pirmihan, yan yung mga taong pabago-bago, yan yung mga taong mabuhay. Kung mag-respond sa sandali na sila po'y tumanggap ng mga pagsubok o problema ng buhay, dinadaan sa bisyo, dinadaan sa lasing, dinadaan sa pagmumura, galit, etc.
mga kapatid. No, yun po, yung mga moody Christian. Napapera tayo, naniniwala tayo, kahit gaano man dumating ang mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, hindi tayo nailigalig kasi meron tayong Diyos na alam natin, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Di ba? Na huwag tayong mabahala, di ba? Huwag kang mabalisa. Sa anumang mga bagay nangyayari meron sa mundo, sa halip ano daw? Manalangin na may pasalamat at pagdating ng verse 7, nang sa gayon yung kapayapaan ng Diyos na hindi malirip, ang siya nga pong mag-iingat ng iyong damdamin, puso't isipan. Amen? Purihin po ang dakilang Diyos. Yun yung klase na sinabi ni Jesus. Pangatlo, ano yun? Ito yung madawag na lupa. Nakita na ba kayo ng klase ng puno? Yan, sa likod bahay. Ano po, may mga tanim po dyan. Dahil madawag po dyan sa palagay nyo. Yung klase ng, di ba? Yung atin nga pong mangga na to, hindi ito makaano doon, hindi makalago. Yung mga sangat, hindi makapamunga banda ron. Bakit? Kasi punong-puno yan ng baging na nakapulupot sa kanya. Pero ngayon, dahil naalis siya, di ba? Naalis siya nitong mga Mayo, pansin ninyo ngayon, ang dami na pong bungang na-harvest doon. At kumakapal na po yung mga bunga doon kasi wala na po yung mga sumasakal sa kanya. No? At minsan po raw yung salita po ng ating Panginoon na hindi po raw makauhay, hindi po raw makapamunga, makalabas sa atin mga kapatid dahil marami daw mga bagay na mga intindihin sa buhay. Di ba? Wala pa yung mamayang tanghalian, iniisip po na, ano ba naman? Bukas kaya yung tindahan doon? Nabibilihan ko? Di ba minsan, ganun na kagad iniisip natin, kumakain ka pa, hindi ka tuloy mabusog-busog kasi iniisip mo na yung para hapon. Di ba? Wala pa yung para bukas, sabi ng Biblia, Matthew 6:34, hayaan mo. Di ba? Ang bukas ang problema para sa kanya. Huwag mo nang problemahin iyon. Amen po ba? Sapagkat kapag dumating iyon, alam naman natin dahil kasama natin ang ating Panginoon sa anumang area ng ating buhay, tutulungan niya po tayo at sasamahan po tayo. Amen? So, madalit sabi mga kapatid, yan po yung pangatlo, madawag na lupa na kaya naman, minsan mga Kristiyanong, tumatagal naman. No, tumatagal naman. Kaya lang, pagka nainis yan, di ba yung klase ng punong yan, baka magpakamatay. May mga bayabas na sakal-sakal na mga damo, kaya naman may bunga. Kaya lang, yung kalahati ng bunga niya ang tigas. Di mo makain. Di ba pakinabangan ng buong buok? Kasi nga maraming mga sagabal. Pero again, sa labas yun. Amen po ba? Sa mga Kristiyano, mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay yung magandang lupa o yung mataba pong lupa. Ang matabang lupa, ang lupa natin dito mataba. Ang dali pong magtanim dito. Nagtanim ako ng okra dyan, mga kapatid. Ilang buwan po iyang namunga. Araw-araw, halos nakaka-1 kilo kaming na-harvest. Sa ilang klase ng okra na itinanim po natin dyan. Nagtanim tayo dyan ng alugbati, ang tindi. Kaya mga nandiyo sa likod, yun na lang. Ang bunga kasi may spalto na tayo. Mataba. At sana ganun po. Napakataba ng lupa natin. At pinagpala po ang lugar na ito. Katulad ng mga taga-CDC. Amen po ba? Na ang ating puso ay ready at matabang-mataba. O sige po, palakpakan natin naman doon ang Panginoon. Pag may pumalakpak na isa, sundan po natin. Amen? Ayan. Yung pangatlo, para yung si Marta. Mabuti naman ginagawa ni Marta eh. Kaya lang, problema, nung dumating na yung pagsubok sa kanya dahil parang hindi niya mahabol na yung oras sapagkat nag-e-end na si Jesus sa kanyang pangangaral, siya nagluluto pa. Kaya naman siya po ay naligalig. Yan yung mga tao. Yan yung mga palatandaan ng mga taong sakal ng mundo. Madali po silang maligalig. Madali po silang mainis. Minsan ganyan sila mag-response. Kapag sila pina-challenge na. Pero yung pang-apat, para po yung si Mary. Diba? Si Mary, pagdating ni Jesus, upo ka agad sa paanan para makinig ng instruction. Correct man ito, rebuke man ito, at encourage man ito. Yan ang dala ng salita ng Diyos. Correct, rebuke, and encourage. Ang taong bukas sa salita po ng ating Panginoon, malambot ang kanyang puso, ready mga kapatid.
masaktan man siya ng salita ng Diyos sa kanyang damdamin, Lord, salamat. Amen po ba? Hindi yun si pastor, pinatamaan na naman ako. Di ba? Wala pong ganun sa CDC. Amen po ba? Dahil tayo po'y uhaw at sabik at bukas ang ating puso, ready ang salita po ng ating Panginoon na atin po itong tanggapin, mga kapatid. Again, kapag handa ang ating puso, ang salita po ng Panginoon ay madali pong makapag-penetrate sa atin pong mga buhay. Anong ginawa ni Ezra? Inihanda niya po ang kanya pong puso sa salita po ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na ito po'y paglaanan natin talaga ng maraming oras o panahon. Sabi sa Tagalog, itinalaga. Ibig sabihin, pinaglaanan niya talaga ng panahon. Sabi mo sa iyong katabi, handang-handa ka ba? Amen, no? Dapat. Amen po ba? Dapat lang po. Ano po, na tayo po'y handang-handa. Purihin po ang dakilang Diyos. Second, ano sabi doon? He chose to study. Mas pinili po raw nito pong si Ezra na pag-aralan ang salita po ng Diyos. At hindi po basta aral, seryosong pag-aaral. Amen po ba mga estudyante? Nakasalukuyan nag-aaral pa sa ngayon? Hindi lang basta aral, seryosong pag-aaral. Di ba? Hindi pa hating puso, no? Hindi pa banjing-banjing, di ba? Biro mo na sa bahay ka na nga lang, ayaw pang seryosohin. After naman yan, di ba? Ayan. At bakit kaya hindi seryoso? Kasi walang baon daw, no? Nabaunan nyo. Naalala ko yung isang anak na ipinakilala sa akin ng isang magulang na leader. Nagtapos siya ng 2 years course, dyan po sa TWI. Ano po, dyan po sa Kalapastor. Dola, nakakatuwa. Ano po, dahil nag-aaral siya. Pinakilala, proud yung tatay. Kaya naman ko nalaman, dahil nga, siyempre, graduation ng isa nating kapatiran din, doon, tapos dumalo po kami. Tapos kataon, pastor, ito yung anak ko, pinag-aral niya. So, proud siya. Alam mo, nakakalungkot lang, after 2 weeks, ako po yung nasa pamilihan, may binibili po ako, kataon dumaan, ano po yung tricycle? At driver po, yung batang nag-aral, nakakalungkot. Yung pagbalik niya, siguro may hinatid, pagbalik niya, ako ang napahiya. Kasi yung sigarilyo, nakapasak sa bibig. Nag-aral, pero parang hindi nagtuto, parang hindi nagseryoso. Ano yung natutunan nito? Nag-aral to ng 2 taon sa Bible School. Ano po? Pero akong nalungkot, mga kapatid. At nung matapat sa akin, napayo ko. Siyempre, nagdadrive, hindi ko na naano. Ayan. Ano pa? Sana hindi ho ganon. Amen po ba? Hindi ganong klaseng pag-aaral. Si Ezra, matapos niyang i-prepare ang kanyang puso, pinag-aralan niya ang salita po ng Diyos. Sana po mga estudyante natin sa ngayon, mga kapatid, seryoso. Ano po, hindi yung may halong bisyo, may halong sigarilyo, may halong inom. Di ba? Pinagbabawal na nga yun Pero matigas ang ulo. Huwag mong hintayin na paluin tayo ng ating Panginoon. Ano pa? Panahon ni Ezra, mga kapatid, napakarami pong mga dalubhasa. Sa mahika, sa pag-aaral sa mga astrology, sa mga tala. Pero alam nyo, si Ezra, mas pinokus niyang mag-aral sa salita po ng ating Panginoon. Yun po ang kanyang naging priority. Ang pag-aralan, ang salita po ng Diyos. Alam po naman natin, hindi po matitigil, sabi nga, ang lahat ng paglilimbag. Ano po? Hindi po matitigil ang paglilimbag ng iba't ibang klase ng mga aklat. Kahit nga minsan, kahit Christian books, ano po kay Ambe? Hindi po matitigil yan. Ano po? Tulong naman po yun, pero mas priority sana sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba, Ate Purita? Di ba? Ang Ate Purita, priority nito ang salita ng Diyos Ako nagbabasa rin ako ng mga libro. Minsan nga nagtuturo kami sa inyo galing sa libro. Ano po? Pero mas priority nawa sa atin ang salita ng Diyos. Si Ezra siguro pinag-aralan niya rin yung iba't ibang klase ng kasulatan, pero mas nag-focus po siya. Nagtalagasa ng kanyang sarili para pag-aralan ang salita po ng ating Panginoon. Alala ko yung time ng Corpus Christi, sabi sa amin
ni Pastor Ronald Remy, walang Bible school. Ayaw niya kami pag-Bible schoolin. Basta sabi lang niya sa amin, focus lang kayo sa salita ng ating Panginoon. Basta kayo kayong Biblia, labas kayo, hayo kayo, ishare nyo ang salita ng Diyos. Yun lang po. At nakatulong naman yan ng malaki sa amin. Kaya noon pa, mga kapatid, nakatulong ng malaki yung bagay na yun. Kaya pagdating sa paglilingkod, patay kung patay. Yun yung mga itinulong po ng salita po ng Diyos sa amin. Again, we need to be lifetime students of the Word of God. Mga kapatid, kailangan po tayong maging, sabi nga, lifetime habang tayo buhay. Na estudyante sa salita po ng ating Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwala na wala naman pong graduation sa pag-aaral ng salita po ng ating Diyos. Amen? Si George Mueller, 36 years, o 36 times po niyang, nang nabasa ko po, yung kanyang presentation sa kanyang biography, 36 times niyang binasa ang Biblia, pero sabi niya, nasa pamagat pa rin ako. Kumusta po kaya? Ilang beses na po nating nabasa ang salita ng Diyos. Ako po hindi ko pinagmamalaki, pero nagsisikap ako na tapusin ang Biblia taon-taon ng 2 beses. Praise God, nitong pandemya, 2020, nabasa ko po ang Biblia ng 5 beses. 2021, last year, nabasa ko po siya ng 4 na beses. At ngayon, nasa Judges, chapter 11 na po ako, pang 23 days, pero nakabasa na ako ng 221 chapters. Kasi 10 chapters binabasa ko a day. Kaya pang 23 ngayon, di pa ako nakapagbasa ngayon. Mamaya, kailangan kong tapusin yung 11 chapters ng Judges. Para punta na ako kay 1 Samuel. Kay Ruth. Judges, Ruth ang kasunod. Tapos 1 Samuel, etc. Kaya again, mga kapatid, maglaan tayo. Amen? Again, mas pinili ni Ezra ang italaga ang kanyang sarili, ihanda ang kanyang puso. Pangalawa, pinili niyang pag-aralan ang salita po ng atin pong Panginoon. Sapagkat tayo bilang Krisyano, kung tuloy talaga tayong Krisyano, napakahalaga na maglaanan natin yung love letter ng ating Panginoon upang makilala natin siya ng lubos-lubos. Amen po ba? Kaya mga magulang, kapatid, naman edad natin, bata ka pa man, paglaanan mo ang salita ng Diyos. Na ito po'y basahin, pag-aralan. Alam niyo po, ang consequences po niyan, sabi kanina, approve unto God. Study to show yourselves approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tayo po raw ay magiging kalugod-lugod o magiging katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon. Minsan nakakalungkot, katuwiran ng iba kaya hindi nakapag-aral, hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos kasi malabo na mata. Sino ba malalabo na mata rito? Ako, labo na po na mata ko. Nag-adjust ako, yung Bible ko hindi ko na mabasa. Pero salamat, may tab naman ako. Kaya, yun ang ginagamit ko. Sabi ko sa anak ko, walang gagamit ito, akin lang ito, hindi nakabukas sa internet yon, Bible lang yun. Ginagamit ko lang siyang pambasa. Sa pang-araw-araw yung aking tablet. Na 8 gig lang kasi naman yun eh. Pagka nabukas ang internet mo, kung ano na mapasok, di ba? Nagahang. Kaya, pang-Bible lang talaga yun. Yun po ang ginagawa. Yun ang aking binabasa. Araw-araw mga kapatid, araw-araw sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya po ng Diyos. Yan ang ating Wala pa tayo sa pangatlo, kaya dito lang muna tayo sa study and reading mga kapatid. Kaya ano gagawin natin? Hindi natin pwede katwiran na malabo. May mga tao nga, hahangaan mo. May talagang hindi lang malabo ang kanilang mata, kundi bulag pa. May diferensya sa kamay, may diferensya sa paa, pero ginamit ang bibig para ipansalat sa mga letra, di ba, na kanilang pinag-aralan nung araw. Sapagkat ang taong gusto, maraming paraan. Amen po ba? Pero sa taong ayaw, mga kapatid, kahit andyan ang Biblia, maraming rason. Masakit ang ulo, di ba?
Malabo mata. Amen? Pero again, sabi ng isang kwento na isang matanda, dumalaw yung pastor sa kanya. Tinanong siya ng pastor, kumusta na po kayo, Lola? Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Opo, pastor. Regular po ako nagbabasa ng Biblia. Actually, sa linggo nga po na ito, o bukas linggo, Sabado kasi yun. Ako nga po'y merong patotoo. Pwede po bang pakisabi niyo na po sa akin ang inyong patotoo? Alam niyo, pastor, 6 na buwan nang nawawala yung aking salamin . Kaninang umaga, pagbasa ko ng Biblia, nandun lang pala nakaipit. Sabi niya, nagbabasa siya regularly ng salita ng Diyos. Yung pala, 6 months nang walang salamin. Minsan nahuhuli ang tao sa bibig. 6 months na pala niyang hindi binabasa ang Biblia kasi yung kanyang salapin, ang tagal nang nawawala nakaipit sa Bible. Ano pa? Kumusta na po kayo? Ayan, kababasa niyo lang ba ng salita ng Diyos? Ayan. Ano po, kaya, again, mga kapatid, sabi nga, ang Bibliang hindi binabasa o pinag-aaralan, para lamang po iyang baril-barilan, mukha lamang baril pero hindi makapangyarihan o walang kapangyarihan. Diba? Salamat. Sa ngayon, malaya pa tayo. Pastor, di ko maintindihan. Kasi puro na lang number. Siyempre, nasa numbers ka . Book of numbers ka . Di ba? Pastor, puro na lang pangalan. Basahin mo yung First Chronicles chapter 1 hanggang chapter 9 and a half. Puro pangalan po yan. May inip ka. Di ba? Kung yan ang i-reason out mo, mga kapatid, at sa pagbabasa natin ng Biblia, hindi mo naman kailangan maintindihan sa oras na yun lahat. Pagkat naniniwala ako, merong oras o panahon na pauunawa sa iyo ng Diyos ang salita ng Diyos sa iyong binabasa. Amen po ba? Ang mahalaga lamang, binabasa mo talaga yan. Diba? Grass method naman yan. Hear, read, study, memorize, and meditate. 5 lang naman yun. Tapos yung pinakapalad natin, application. Kaya nag-i-anim. Yun lang naman ang bisa niyan . Pero kung husay kang makinig, ang pwedeng ma-retain, 15% lang. Kaya wag lang tayo doon kailangan mong basahin. Kailangan mong sundan ng reading para ma-retain 40%. At pagka-aralan mo pa yan, ang pwede ma-retain 70%. At kung may memoryahin mo pa yan, kaya mo maging 100%. At para magbigay ng strength, kailangan ng meditation ng salita ng Diyos. At hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ako marunong mag-meditate. And dami nga nating iba't ibang idea na nasa utak natin na pagka meron tayong time, na pag-iisipan natin, na pagbubulay-bulayan natin. So, ang pag-meditate, mga kapatid, dalhin mo lang yung iisip sa salita ng Diyos at bulay-bulayin mo yan, basa-basa, isip-isipin mo yun, meditation na po yun. So, kung marunong ka mag-isip ng iba't ibang bagay, hindi ho mahirap na hindi ka rin makapag-meditate ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, napakahalaga, again, pangalawa, ano daw dapat natin gawin? Piliin. Pag-aralan ng salita ng Diyos. At 3 bagay. Ano po, mga tanong na dapat nating sagutin sa atin pong pag-aaral. Number 1, observation. Discover what it says. Ano po, discover what it says, mga kapatid. Tuklasin mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na iyong binasa. Hindi para sa iba, para sa sarili mo muna. Minsan kaya hindi tayo na pagpapala ng salita ng Diyos, ay bagay ito kay ganito, basahin ko nga sa kanya. Hindi. Mga kapatid, dapat ang unang pong magnamnam ng salita ng Diyos, makinabang ikaw muna. Ano ba sinasabi ng salita na ito na nabasa ko para sa aking sarili? Amen po ba? Sa pang-4 pa na puntos yun. Ano po? Ni Ezra. Discover what it says. At pangalawa, interpretation. Discover what it means. Ano ba ang pakahulugan o ibig sabihin ng aking binasa na salita na ito? Para ba ito kanino? Para ba ito sa Israel? Di ba? At kung nagrema yan sa iyo, yan para yan sa iyo, lalo na medyo related. Di ba? Relevant sa sitwasyon mo, para yan sa iyo. Kaya yan ang binasa mo. Amen? Pero kung ikaw, paano mo magbigti? Tapos nagbasa ka ng Bible, si Judas ang nakita, ang basa mo, nagbigti. Hindi. Mga kapatid, hindi si Lord ang nagsalita sa iyo, ang demonyo yun. Amen po ba? Ang demonyo yun. Kasi ang salita ng Diyos, hindi ka niya gagawing ganun.
Di ba? Ang salita ng Diyos, para yung salamin. Sino ba nagturo? Si Kuya Ambe. Di ba? Last parang salamin. Masusuri mo ang iyong sarili. Pangalawang gagawin ng salamin, mga kapatid, matapos mong makita ang iyong sarili, i-restore ka niya, ayusin ka niya. Di ba? At ang dulo niyan, transformation. Bakit ka paharap sa salamin, matapos mong makita, meron kang muta, meron kang dumi, hindi mo naman ni-restore, hindi mo naman, di ba, ni-repair. Di ba? At pag alis mo sa salamin, mga kapatid, transform ka. Yan ang nagagawa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Examination, restoration, and transformation. Yan pong ginagawa ng salita po ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? Kaya, interpret natin. Ano ba ang kakahulugan nito? Para ba ito kanino? Sa akin ba ito? Bagamat minsan, para sa Israel, nakiklaim natin, ano po? Kung nagrema sa iyo, claim natin. And application. Discover how it works. Paano ba ito may papamuhay? Di ba? Ito na yung sinasabi natin na parang salamin, mga kapatid. Alam po ninyo, habang tayo po ay nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos, para lamang po tayong nagmimina niyan. Di ba? Sa lugar kasi namin sa Montalban, ang daming nagmimina. Kadudulang talaga nakakaipon sila ng ilang gramo ng ginto. Di ba? Ganun din. Habang tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, hukay lang ng hukay, mga kapatid natin na to, si Kuya Lupe, si Kuya Marcel at iba pa. Ang hirap nilang hinukay ang mga paligid natin na yan. Yan lugar na yan, ang dami niyang bato. Ano po? Pero kahit mabato, tuloy-tuloy lang ang hukay, maaabot nila yung tamang pundasyon na para doon nating ilagay yung ating na matawag yan, parilya. Ano po, para gawing pundasyon. Kaya napakatibay po niyan. No, napakatibay po yan. Parang ganun din po. Parang ganun din po sa salita po ng Diyos. Hukay lang tayo ng hukay. Basa lang tayo ng basa. Amen po ba? Huwag tayong tumigil. Again, sabi ko nga sa inyo, lifetime po yan bilang mga Krisyano. Ano po? Unlimited. Ang atin pong sky is the limit. Ang paglagong espiritual, pagdating po sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Pero hindi lang siyempre natitigil doon. Ano po? Sa knowledge. Ano po? Purihin po ang dakilang Diyos. Again, sino po makikinabang? Tayo po mismo. Sabi ng Romans, chapter 15, verse 4, and the scriptures were written to teach and encourage us by giving us hope. Anumang nasa kasulatan, noon pang-una ay nasulat kanino? Sa ikatututo natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Yun. Ikaw matututo, lalakasan yung loob, magiging, punong-puno ka ng pag-asa. Ikaw yung taong, parang hirap i-discourage. Lagi kang nai-encourage kasi ng salita po ng ating Panginoong Diyos. At sabi ng Psalms wala pala. Yan lang yung effect. Ano po? Sabi ng Psalms chapter 1, verse 2, ang tao raw matuwid ay nagagalak na magsiliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh, binubulay-bulay araw at gabi. At pagdating ng verse 3, ang effect daw niyan, matutulad siya sa isang klase ng puno na natanim sa batis. Di ba? Sa batisan, sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan at tiyak na magtatagumpay sa lahat ng kanyang mga gawain. Yun ang sabi ng verse 3. Kaya 3 F. Fix, fresh, and fruitful. Alam nyo, hindi kayang tisurin ang isang taong ang kanyang kagalakan ay pag-aralan, basahin ang salita ng Diyos. Fix, fresh, laging sariwa, at fruitful. Namumunga sa lahat ng panahon. Amen po ba? Hindi pa naman season ng ating mangga, pero, di ba? Ang aga niya na mulaklak. Pabagsak na, siya, siguro nadidilig, madalas. Di ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Sana ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Anumang season ng buhay, mga kapatid, sariwa lagi tayo. At namumunga tayo. Amen po ma?
At panghuli, pangatlo, hindi pa panghuli, he applied the law. Ano po? Kanyang ipinamuhay o kanyang isinagawa ang salita po ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi po sapat ang mag-aral, ang matuto, kung wala naman tayong commitment na ipamuhay po ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, 2 Corinthians ba yun? 1 Corinthians chapter 8, knowledge pop up. Di ba? Ang sobrang dunong, minsan nakakapag, pagmamataas. Nagiging mayabang yung mga tao. Pero again, si Ezra, mga kapatid, Ezra made use of the knowledge of the scripture in his life first. Ginamit niya po ang kaalaman sa salita po ng ating Panginoon una sa kanya pong sarili. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tayo po muna ang unang makinabang sa salita po ng ating Diyos. Ano po, ang tawag natin dito ay inward practice. Matapos mong i-prepare ang iyong puso, itinilaga, inihanda, pangalawa, pinag-aralan, binasa ang salita ng Diyos at marami tayong na-receive, marami tayong natutunan. Ano daw dapat natin gawin? Inward practice. Walk, artok, o practice what you preach. Amen po ba? Kailangan natin ipamuhay ang ating ipinapangaral. Amen po ba? Ako malakas akong maghamon sa inyo, nagbasa tayo ng Biblia mga kapatid kasi binabasa ko ang salita ng Diyos. Amen? Pinapamuhay natin ang salita ng Diyos. Malakas ang loob ko mga kapatid, dumating tayo ng on time kasi alam ko sa sarili ko, on time ako. Dapat, di ba? Dapat at ganun po tayo dapat. Amen po ba? Sabi nga ng isang kasabihan, hindi mo pwedeng dalhin ng isang tao sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Ganun din po sa salita po ng Diyos. Mahirap papaniwalain ng tao kung hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos na iyong pinapangaral. Amen po ba? Walk or talk. Practice what you preach. The power of modeling. Di ba? Mahirap sabihin sa anak mo, anak, wag kang magsugal, pero number 1 ka naman. Bangka ka pa. Di ba? Wag kang magiinom. Wag kang chismosa, pero ikaw pala. Di ba? Ganon, wag kang negative. Nega ka naman pala. Number 1. Mahirap po yun mga kapatid. Di ba? Mahirap pa paniwala. Kaya minsan, marami mga taong wala silang authority. Pasunurin yung kanilang mga anak. Bakit? O yung mga tao, bakit? Wala kasi silang, di ba? Hindi sila model sa kanilang sinasabi. Sa kanilang itinuturo. Napakahalaga ng power of modeling. Amen po ba? Mga anak natin, yung mga tao ngayon mga kapatid, sabi nga, hirap silang ipamuhay, pakinggan ang ating mga sinasabi. Pero madali nila tayong tularan o gayahin kung anong nakikita sa atin. Amen po ba? Di ba? Ganyan po sila. Illustration nga ulit natin. Taas nyo nga po kamay nyo. Ayan. Close nyo nga po. Ayan. Taas nga po. Oh. Hawak nyo nga po sa inyo kanyang mga batok. Di ba? Ni Kuya Marcia, siya may batok ako. Di ba? Yan minsan. Ganon. Yung ating sinasabi, hindi natin pinapamuhay. Di ba? Hirap din namang sundan ng ating mga anak, pero nakikita sa atin. Sinadya naman talaga natin. No, nahawakan ko yung aking noo, pero sabihin ko batok. Di ba? So, mahirap. Kaya napakahalaga ko ano sinabi mo, dapat hawak mo sa batok, dito mo hawak. Kasi susundan at susundan ka ng mga tao. Ano po? Ako kaya kong kastiguhin ng aking anak kung uuwi ang lasing. Anak, nakita mo ba naglasing ako? Noon. Wala ka pa, lasinggero ako. Sugarol ako, pero ngayon hindi na. Di ba? At kung uuwi yang may tama, kaya ko yang kastiguhin. Meron akong authority, mapasunod sa maraming mga magulang, hirap. Wala silang authority, mapasunod yung kanilang mga anak. Bakit? Di mo naman pinapamuhay. Di ba? Di man pinapamuhay. Kaya napakahalaga again, para madala natin yung mga tao sa gusto mong puntahan, sana narating mo na yun. Amen po ba? Yung mga nagluluto, ano unang ginagawa nila? Sila muna ang unang tumitikim ng kanilang mga iniluluto. Tama ba sa timpla? Masarap na ba ito? Di ba? Sana ganun din tayo. Nabi nga, knowledge without obedience is nonsense. Walang kabuluhan. Kaya live what
you preach. Maging totoo po tayo sa atin pong sinasabi. Kaya napakahalaga ng application sa salita po ng ating Diyos na ginawa nito pong si Esdra. Sapagkat ang pinakapuhunan po natin, sabi nga, yung atin pong integrity. Ang atin pong buhay, na atin pong ipinapamuhay, kung ano po yung atin pong itinuturo. Di ba? Kailangan tayo maging consistent. Ang hirap kung ikaw ay inconsistent. Di ba? Dahil hindi mo ina-apply ang iyong ipinapangaral. Baka dating head knowledge lang. The secret of wisdom is not only studying, but mastering the Word of God in personal experience. Many Christians, lagi natin nakukot yan, mark the Bible, but their Bible never marks them. James 1:22 and 21. Kaya nakapakalaga na be doers of the Word of God. Sabi ng Psalms, meron ba dyan? Wala, 119, 165, ang magmahal, sa utos mo'y mapayapa yaong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuhay. Wow, grabe ang declaration ng salita ng Diyos. Sabi rito, again, ang magmahal sa utos mo, mapayapa yaong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuhay. And nothing can make stumble. No, hindi kayang tisurin. No, hindi kayang pabagsakin ng anumang uri ng challenges ng buhay, pagsubok ng buhay, mga kapatid. Minsan kahit nakakainis pa yung mga tao, mga kapatid, di ka kayang tisurin. Kasi ikaw yung taong mapayapa dahil mahal na mahal mo ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga natin mahalin ng kaaway. Amen po ba? Kaya niyo bang mahalin ng inyong mga kaaway? Kaya kung yung katabi mo, hindi mo mamahal, paano mo mamahal kaaway? Di ba? Paano masabing mahal mo ang Diyos kung kaaway mo, hindi mo mahal? Ano po? Yun ang sabi ng mga ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang sikreto para mamahal po natin sila, mahalin mo ang salita ng Diyos. Magmamanifest yan. Punta na po tayo sa huli, siguro. Ano po? At isa doon siguro nakakatuwa din, sa ikatlo, yung tungkol sa Psalm 119:165 ay si Mary. Sa John chapter 12, si Mary of Bethany, naghandog, nagbasag ng pabango na halagang 1 taong sweldo, may nanghinayang, may nainis, may nagalit, pinersecute siya. Pero si Mary, hindi po siya huminto sa, pagpapunas ng kanyang buhok sa paanan ni Jesus, pag-anoint sa paanan ni Jesus, ng pabango na ito, mga kapatid. Bakit? Hindi siya kayang i-Istanbul. No. Hindi siya kayang tisurin. Ganun niya kasi kamahal si Jesus. Amen. Sana kung lahat tayo, mga Krisyano, ganun, palagay ko, wala nang matitisurin. Amen po ba? Kung lahat tayo, kasatulad ni Mary, wow, kahit na merong criticism, negative utterance na binitawan sa kanya, tuloy lang siya sa pag-worship sa Panginoon. Diba? Tuloy lang siya sa kanyang dedication sa Panginoon na ginagawa. Ganyan, nawa tayo. At pang-apat, he teach or share God's word. Mga kapatid, kanyang itinuro o ibinahagi ang salita ng Diyos purposely and intentionally. Dapat po punong-puno ng layunin at talaga namang hindi yung gusto mo lang. Intentional. Tawag po dito, outward practice. Diba? Kanina yung pangatlo, inward practice yun. Ngayon, outward practice. Kaya epektibo ang pagtuturo ni Ezra, again, ipinamuhay niya ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga, sometimes people thirsty from the word of God. Mga kapatid, hindi nga lang sometimes, many times, mga kapatid, ang salita po, ang mga tao po sa kasalukuyan ay uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Lalo na ngayon, meron tayong pandemya. Napakaraming taong nawawalan ng pag-asa. Uhaw sila sa salita ng Diyos. Nawa po tayo para tayong, sabi nga parang baso, na sana laging puno yung tubig natin at nag-overflow pa para pagka may pagkakataon, ang salita ng Diyos pwede nating i-share sa mga tao. Sa mga tao. Mga kapatid, again, maraming taong uhaw, nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng kaligtasan.
sino po yung mag-share sa kanila? Wala na si Ezra. Di ba? Tayo po nandito. Nawa po, again, para tayong baso na nag-overflow yung mga tubig sa atin. Pagka meron tayong pagkakataon na i-share, ituro ang salita ng Diyos, handang-handa tayo na ituro po ito. Amen po ba? Di ba? Sana ibalik po natin yung alab na ito ng salita po ng Diyos in and out of season. Mga kapatid, ipangaral natin. Amen po ba? Ipangaral po natin ang salita po ng Diyos. Ano po, kaya sa ngayon, medyo nabisi lang tayo rito, pero nag-aaralan ko, sabi ko, Lord, medyo naipit kami. Pagawa na patapos na naman itong ating ginagawa, mga kapatid. At ayos na naman, konti na lang. Kaya yung salita ng Diyos, again, katulad ni Ezra, mga kapatid, kanya po itong itinuro sa mga Israelita. Yung tuntunin ng kautusan. Kanya po itong i-share sa kanila. Kaya, mga anak ng Diyos, yun po yung ating gawin. 4, thank you po. And pinagpala po tayong lahat. Number 1, balikan ko lang po, He prepared His heart. Balikan mo lang yung parable of the sower. 4 na klase ang puso. 4 na klase ang lupa na sinisimbolo ng 4 na puso na tumatanggap sa binhi ng salita ng Diyos na ipinapangaral sa Kanya. Sana hindi tayo sarado. Yung matigas, parang daan. Hindi tayo mabato, pwedeng tumubo, pero sa una lang masaya. Pero pag may problema na, ayaw na. Hindi rin tayo matawag, tumagal ng taon. Kaya lang dahil sinakal, naintindihin ng mundong ito, yung salita ng Diyos hindi makauhay. Pero katulad sana tayo ng puso o lupa na mataba ng hinagisan. Dahil ipinrepair ito, yung itinanim sa Kanya, nag-uhay ng 30, 60 hanggang maging perfect. Diyan po tayo. Amen po ba? At He chose to study, mga kapatid. Lagi natin kina-challenge, piliin natin maglaan ng panahon para basahin, pakinggan, pag-aralan ang salita po ng Diyos. Memoryahin, meditate, na-share niya sa atin, marami na tayong pagkakataon. At siyempre, ang ating pinakapalad application. He applied the Word of God. Na-apply ni Ezra sa kanyang sarili ang salita ng Diyos, inward practice at pang-4, outward practice. Mag-overflow nawa ang salita ng Diyos na meron tayo para sa lahat ng pagkakataon may bahagi ito sa mga tao. Amen? Purihin po ang Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalang Ama, maraming salamat minsan pa sa paalala, sa mensahe. Ngayong nga pong umaga, kung paano kami po bilang mga anak mo ay mamuhay sa salita po ninyo. Salamat po sa katauhan ni Ezra na hinasabi mo sa amin na dapat namin lagi ring i-prepare ang amin po mga puso sapagkat nandyan lang naman ang kaaway, naghihintay, nag-aabang ng pagkakataon para sa amin at bigyan kami ng napakaraming kaabalahan para mawalan kami ng focus sa salita po ninyo. Nang kapangyarihan ng salita ay napakahalaga sa amin pong kapanahunan sa ngayon. Kaya hayaan nyo nga po na linisan niyo po ang amin pong mga puso na hungkag, mga puso na napuno ng alalahanin at mga kaabalahan. In the name of Jesus Christ, at hayaan nyo nga pong ibalik niyo po yung aming uhaw, na hanapin kayo sa aming buhay, araw-araw, una kayo sa aming buhay, at ang salita mo, Panginoon Diyos, sa aming pong buhay, na alam namin na ito po'y malaking benepisyo sa aming pong pagkaing espiritual at spiritual na pamumuhay. Kaya nyo nga pong mabalik kami sa aming pong Christian discipline. In the name of Jesus Christ, Lord God. Sapagkat ayaw mo na ang salita mo ay marinig lang namin, malaman lang namin, matutunan lang namin, kundi ito po ay amin pong may pamuhay. Be doers of the word. Ama, maraming salamat. At hayaan nyo nga po, yung mga salita mong meron na kami, ay wag namin i-stack. Maraming tao na nangangailangan ng buhay, ng kaligtasan kay Jesus. Kaya gamitin nyo po kaming tulay ng pagkapala para maabot sa kanila ang inyo nga pong mabuting balita na magbibigay ng kaligtasan sa mga taong
malayo sa inyo. Ama, maraming salamat po. Kaya nyo nga po ang salita mo'y mag-penetrate sa buhay po namin lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa ngayon, tayo po ay magdadaos ng atin pong communion. Sige po, i-share po natin. Awitan natin ang Panginoon habang naghihintay po kayo. Ano bang song natin? Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, wala na Aking pagkukulang, tapatan mo, O Diyos, tanging laan. sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang aming pag-ibig. Natagpuan Yes, ang kanyang pag-ibig na dakila na dakila, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tayo po'y nagkaroon ng freedom. ako'y Hallelujah. Salamat po sa kalayaan. Jesus, ako'y aawit. nang Walang hanggang pagpupuri. ang Puso ko'y sa'yo. Amen. Panginoon, ikaw ang magpapay. Meron na po ba lahat? Ay, hindi pa. Meron pa. Sige po. Putihan mo sa hindi Nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan. kailanman Sa'yo'y ako'y mananahan. Nahan sa puso at damdam, ika'y mananatili. Walang hanggan alay mong pag-ibig. Natagpuan pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit, walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, Lord God. Yes, Lord God. iyong pag-ibig na dakila. Amen. Doon sa krus, Sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Amen. Muli sa ating sariwain, ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, muli natin balikan ang kanyang ginawa sa krus. Now I should look back na po sa ginawa na pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi niya pinagkait ang kanyang anak na si Jesus, at si Jesus mismo binigay niya ang kanyang sarili para sa atin pong kaligtasan. Kaya pasalamatan natin ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Tumanggap siya ng mga latay, bugbog, mga pasakit, pero ang benepisyo nito, sabi ng Biblia, anumang uri ng sakit, pwede tayong gumaling. Panghawakan po natin niyon
ng may pananampalataya, anong uri ng sakit meron tayo, hindi lang mga nahandito, maging mga nakasabay natin sa ating mga tahanan, panghawakan po ninyo na kayo po'y pinagagaling ng atin pong Panginoon. At sa tuwing tayo po'y inom ng kanyang saro, simbolo ng kanya pong tipan, banal na tipan para sa atin mga kapatid, no condemnation. Diba? Kung walang pagbububo ng dugo, wala puro kapatawaran ng ating mga sala. Kaya meron tayong confidence. I-celebrate natin ito, sabi ng Biblia, with gladness and sincerity. Bagamat siyempre, seryoso tayo. Dahil kung hindi tayo marapat, pwede pong maging hatol para sa atin ito pong mga elements na ito. Ang iba, nagpartake ng hindi ready ang alam puso, kaya naman nagkasakit, nanghina, at nangamatay na. Kaya magpalinis din po tayo sa ating Panginoon sa bagay na iyon. Lord God, patuloy mo po kaming linisin. Marapatin, magpartake ng bread and wine sapagkat kami po ay nagnanais makibahagi sa inyong katawan at banal mong dugo bilang kasapi ng iglesyang ito na sa anumang sitwasyon, hindi lamang po sa ginhawa, pakinabang, pagpapala, handa po kaming magpakasakit sa iglesia ko sa anumang pwedeng hirap, actually pinagdaanan, challenge, Lord God, na pinagdaanan namin at maraming salamat. Kaya naman kami po'y nakikiisa sa gawain nga pong ito. Kaya naman, patuloy na banalin niyo po ang aming buong buhay, buo naming pagkatao na kami po'y maging marapat, tumanggap ng bread and wine. Ang sabi ng Biblia, itong aral na tinanggap ko sa Panginoon, ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pagkanulo, siya po'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinaghati-hati po ito o pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan ay inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo ang pagpalang Ama, maraming salamat minsan pa sa kabutihan po ninyo at katapatan sa amin pong lahat. Salamat po, Panginoong Yesus, sa kadakilaan ng iyong pag-ibig para sa amin. Na namatay ka sa krus at tumanggap na anumang mga pasakit na nagsilbing daan para lahat kami ay magsigaling. Aming karamdaman, physical, mental, emotional, at spiritual. At sa kasalukuyan, sino man ang merong karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa pagpartake natin, pagtiwalaan natin ang Panginoon na tayo po'y pinagagaling in the name of Jesus Christ. Kaya minsan pa ngayong umaga, sinasariwa namin at inaalala ang iyong pag-ibig sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kanin po natin. Gayon din po naman, matapos maghapunan, kanya pong hinawakan ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing atin po itong iinumin, gawin po natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Salamat aming Ama sa grapes na ito, simbolo ng inyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya naman, salamat sa forgiveness sa pamagitan ng inyong dugo. Kaya meron kaming confidence na tatawag sa inyo ng Ama ko. At salamat din po sa hatid na kapangyarihan ng banal mong dugo laban sa anumang uri ng virus. Salamat po sa inyong dugo, meron kaming protection. Iniingatan nga po ninyo kami in the name of Jesus Christ. Kaya salamat, minsan pa namin inaalala ang kadakilaan ng iyong pag-ibig na iyan sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Inom po natin. Sabi po ng Biblia, sapagkat sa tuwing tayo po'y kakain ng tinapay at iinom sa saro, atin pong ipinapahayag na siya po'y namatay. Ang kanya pong kamatayan hanggang sa kanya pong muling pagparito. Yan po ang ating pag-asa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless po sa atin pong lahat. Okay po, magandang umaga. Umagang umaga. Ano po? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mga kapatid. Alam nila kung anong oras na ngayon no? Hello po. Yung lagi namin kausap pagka nandito nagtatrabaho.
si Kuya Marcel at si Kuya Lupe. Babasahin ko lang po ang awit 96 verse 8, 7 and 8. Okay, sabi dito, magbigay kayo sa Panginoon kayong mga angkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Napansin ko po sa buhay ng tao, lahat po ng ginagawa natin, puro po pagbibigay. Tama po ba? Ang mga paanyo na nagpunta rito, nagbigay yan ng time para sa Panginoon. Ang inyong pag-awit, ang inyong pagsayaw, pagpalakpak, nagbibigay po kayo ng papuri sa Panginoon. So lahat po ng parte ng ating katawan, yan po ay pagbibigay. Kasi ang unang nagturo sa atin kung paano magbigay, ang Diyos, nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibang klase yung pagbibigay na yun talaga. Di ba? Yung mga anak mga natin no? Naalala ko nung araw, grade school pa lang ako, may mag-asawang walang anak, inaampun ako. Inaampun ako. Siguro kung inampun ako, wala ako dito. Pero hindi ako binigay ng nanay at tatay ko. Di ba? Kasi ayaw nilang mawalay ako sa kanila. Ganyan din na ating mga anak, di ba? Parang ang hirap ibigay sa iba. So, pero ang Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, kanyang bugtong na anak. So, talagang ang mundo natin ay puro pagbibigay. Nung nga lang nagkalagnat si pastor Dagsaang nagpupunta sa bahay, bigay ng prutas, bigay ng honey, bigay ng gamot. Naalala ko, nagkaroon pala kami ng isang doktor, si Dr. Shirley Gonzalez. Ang daming binigay na gamot no? So, puro pagbibigay, no? Nakatutuwa na siguro hindi natin nalalaman na yung oras natin, yung ating talento, pagbibigay po iyan lahat. No? At sa verse 8, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come into His courts. O magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdadala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. O, into His court. No, di ba? So, sa puso natin, sa totoo lang talaga, pagka nagbigay ka, ang sarap sa puso. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Kasi, naaalis yung greed natin. Di ba? Ang tao may greed no? Pero once na nagbigay ka, nawawala yun. Nagkakaroon tayo ng malinis na kaluluwa. Di ba? Kaya napakasarap magbigay. Sa bawat isa, nagbibigay tayo ng smile, di ba? Nagbibigay tayo ng mga kung ano yung meron tayo. So, puro nga pagbibigay. Kasi pagbibigay daan, pagbibigay respeto, pagbibigay galang. Napapansin niyo po ba yan? Nagbibigay galang tayo. So, lahat yan, ang buhay natin, puro pagbibigay. So, ano pa ang kailangan ng bawat isa? At ang hinihiling nga lang ng ating Panginoon ay bigay natin yung ating tithes and offering. No? Para naman may magamit tayo sa ating pinupuntahang simbahan. Ano po? Para sa paglago na rin natin. So, magbigay tayo ng kung ano ang meron tayo. No? Maraming salamat sa bawat isa na nakakatulong para sa ating simbahan. Okay? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, dahil lahat ng pagtuturo sa amin ay binibigay niyo, Panginoon. Gumagamit kayo ng mga tao para kami matuto. Ginagamit niyo po ang bawat isa para matuto kaming magmahal. Ginagamit niyo, Panginoon, maski ang mga kalikasan para
magkaroon kami ng kaisipan na ikaw ang tunay na Diyos. Sa iyo nang gagaling lahat ng bagay. Sa iyo ang pasimula, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng unang pag-ibig, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng panahon na kami ay kinakalinga mo, sinusuklayan mo ng lahat ng aming pangangailangan sapagkat minamahal mo kami, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa aming kaligtasan. Panginoon, sa oras na ito, hahandugan ka namin ng papuri sa pamamagitan ng pabigay ng aming mga treasure na ibinigay mo rin sa amin. Yung mga resources nito, Panginoon, yung talent, yung talino para kumita, yung kalakasan, at yung mga nasa sa amin, Panginoon, ikaw ang nagbigay. Kaya ibinabalik lang namin, Panginoon, ang lahat ng para sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Let's give unto the Lord. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa bawat isa po na nakatanggap at pakikinig po ng salita ng Panginoon, alam po natin ang salita ng Diyos ay di babalik sa Kanya nang hindi natupad ang Kanyang kalooban. Kaya naniniwala po tayo ang salita ng Diyos ay naitanim na maigi sa inyong puso at ito po ay magsisilbing biyaya at binhi no, na pagpapala para sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, nais lang po natin i-greet ang ating mga kapatid na magse-celebrate ng kalakarawan sa darating po na 25th, no? 25. Ni Jim Lee. Si Ate Jim Lee. Basta tama po ba? Apo, birthday po. Happy birthday to Ate Jim Lee de Mabuyo. Then, sa 25 din po, si Ate Lorna Sabino. Meron pa po ba? Okay, happy anniversary sa ating po mga kapatid na mag-asawa. Sila rin po sa darating na 23, si Kuya Francis at Jim Lee de Mabuyo. Si Kuya Raymond at si Ate Nimpa sa darating na 27 ng January. Alam ko, 27 din ang alis ni Ate Nimpa sa hindi pa matutuloy. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating po mga kapatid na magdiriwan ng kalakarawan sa darating na 25 at 20 at yung ating wedding anniversary sa 23. At pagpalain po sila ng ating Panginoon. Sinulat ko ilang bagay para po sa ating pong darating na linggo. Nais po natin na ma-inform po kayo na maigi kasi sa darating na linggo ay celebration na po ng ating pong unang taon sa lugar na ito. Pero ikalabing-pitong taon po tayo sa kabuuan. Amen po ba yan? Lahat po ba ay nagagalak na makabahagi po sa ating po anibersaryo? Palapakan natin si Lord. This will be the first time na i-celebrate din natin yung ating anniversary, hindi na sa lugar nito, kundi yung paglipat po ng petsa. No? Very timely sapagkat ang celebration natin ay may kasabay din na National Bible Week at yung araw na linggo ay National Bible Sunday. Kaya very meaningful yung pagdiriwang natin. No? God willing, yearly. Kasabay po natin ang celebration po ng Bible month of Bible Sunday. At dahil po rito, nais po natin na malaman din ang bawat isa na dadalo
Sa pagkakataong ito, pwede ba makita lang kung kayo po ay available this coming Sunday, pakitaas po ang inyong mga kamay. No, yan. Sunday, no, tinitingnan po natin. Wag ko kayo mahiya. Kung kayo po talaga pupunta, taas nyo kamay nyo. Ano, kasi magkakaroon po tayo ng pre-registration. No, kasi nga, pagkaliba dumagsa po yung dadalo, hindi natin makokontrol yung bilang. No, kaya kung kayo po naririto at papareserve po kayo, pareserve po agad kayo. Meron din kasi tayo mga ilang guests, no, nakasama po natin na dadalo. Bali, under level 3, allowed naman po ang mga outdoor katulad dito up to 50% ng total capacity ng lugar. Kaya tinatarget po natin about 80 people o up to siguro kung mag-exceed man, it will not exceed 100. No. Medyo may konti ano po tayo kasi ang atin pong gagawin na paraan din pagdating po doon sa ating lunchtime, kaya niyas natin makita rin yung bilang, o-order lang po tayo ng pagkain. So, para po sa ating pong time ng kainan, mag-stay lang po kayo sa upuan. No, yun po isang reason bakit kinakailangan po natin makuha yung ating pong eksaktong bilang kasi ganun po natin prepare yung ating linggo. Then, kinakailangan po makarating din po tayo ng mas maga upang sa ganon. Sa ating po pasimula kasi ang opening po natin ay cutting of ribbon. No, ibig sabihin, pasisimulan po yan, kasama natin mga guests sa cutting of ribbon, wala mo nang papasok maliban doon na sa loob na yung praise and worship team. Okay, pag-start po na yun, tuloy-tuloy na po yung ating programa. Ay popost po natin sa ating announcement yung ating whole program at pakiview na lang po doon. At kung meron po kayong mga tanong, suggestion, just post it, no, o comment on it. Then, ganoon din po, as usual, pagka tayo po ay nagkakaroon ng celebration, nagkakaroon po tayo ng food offering bilang ano po yun, pasalamat natin sa Panginoon at mga bagay na pwede po nating pandagdag salo-salo sa ating pagtitipon. Pero i-observe pa rin natin yung tamang protocol. No, bali sa protocol po natin, kinakailangan po natin pa rin na dalhin yung ating face mask at magkakaroon po tayo attendance. No, although pre-registered kayo, maaari pipirma na lang kayo kasi nakalista naman pangalan nyo. Then magkakaroon tayo ng thermal scanner, no, thermal scanning para sa ating temperature. Kaya kailangan po natin gawin ito kasi ito po ay isang mahalagang pagtitipon at meron din po tayong guest sa araw na yun. Okay ba yun? At the same time, i-dedicate po natin ang ating bahay sambahan. Kaya nga po yung ating stone of health ay gawa na po ng Diyos sa harapan. No, upang talaga po natin ating pagpasalamat natin sa Panginoon. Kung hindi sa Panginoon, hindi natin mararating ang lugar na ito. No, it is all about God, about the help of the Lord. Kaya naman gusto natin ibantayog, alalahanin at itaas, no, ang Diyos bilang ating tulong. At yun ay walang iba kundi sa ating Panginoong Heso Kristo. Bali, magkakaroon po tayo ng ilang follow-up meeting para doon sa ating mga different ministries. Maiwan na lamang po yung ating mga ka-meeting noong nakaraang Sunday. No, at ating po mga leader. Meron lang detalye na ipapalaw po tayo. Sa pagkakataong ito ay pahabol po. Nais po natin sana lagyan ng halaman yung harapan kaysa bumili po tayo. No, you could bring lunch. No? Kung individual lang mag-donate o mag-offer din sa Lord, wag natin antayin yung linggo. Pwede na natin dalhin dito. No, this week, para sa ganon, maitanim natin, mapalibutan natin ito ng halaman. Kailan po natin halaman para mas lalo maging sariwa ang ating kapaligiran. Okay ba yun? Tayong lahat ay magsitayo at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napagandang araw at umaga na binigay niyo sa amin. Maging sa pagkain ng aming kaluluwa at espiritu ang iyong salita na nagbigay po sa amin ng kabusugan at kalakasan, maging kagalakan, karunong katalinuhan mula sa iyo. Pagpalain niyo rin po sa Pastor Erwin na siya naging daan ng iyong salita na ipinahayag ang katotohanan at kapangyarihan ng iyong buhay na salita. Tunay po, Panginoon, that we should study your word, approve unto God,
as we diligently, O God, studying your word. Salamat po. Tulungan mo kami na maging lagi approve sa iyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa pamagitan ng iyong buhay na salita. Tinatas din po namin ay mga kapatiran na mag-celebrate ng kalakarawan. Salamat po sa buhay po ni Ate Jim Lee at maging ni Ate Lorna. Salamat din po sa aming mga kapatid na mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Sila Kuya Raymond at maging si Ate Nimpa. Salamat po sapagkat ikaw nagtatakda na mga araw nito pang alalahanin ang mga milestone sa aming buhay na napaganda at ito'y binigay nyo sa bawat isa. Gayun din, inaalala po namin ang mga kapatiran na dumaran pa rin sa mga karamdaman, sa mga sipon, ubo, lagnat o trangkaso dahil po sa dulot ng pandemya. At sa iba po na meron ding ibang mga diferensya kalakalusugan, mga dumaan sa operation o dumaan po sa mga ibang sakit, katulad po ng gallbladder stone o iba pa, tinataas po namin lahat sila sa iyo. Through your atonement, O God, there is healing. And we are declaring it through the stripes of the Lord Jesus Christ that we are healed already, O God, 2,000 years ago. Salamat po. Padaluin mo nawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na nagbibigay kalayan, kagalingan, at kalusugan sa bawat isang nagtitiwala o nananalig sa iyong dakilang pangalan. Gayun din, tinatas namin sa iyo ang nalapit po naming anniversary. Tulungan niyo po na makarating din po kami muli sa lugar nito upang alayan ka ng pasalamat, ng pagsamba at pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Gayun din sa aming po mga inayahan guests, O God, tulungan niyo po na sila'y makasama po namin upang, O Diyos, ay maging katuwang sa pagdiriwang sa araw niyo. Maging sa lahat po ng aming pong kakailanganin at paghanda, nagtitiwala po kami sa iyo that you are our Jesus, our Ebenezer. Thus far, O God, you has helped us, O God. Salamat po sa patuloy na pagtulong at pagkakaloob mo sa bawat pangailangan, hindi lamang ng iglesyang ito, kundi sa bawat buhay tahanan ng bawat isa. Igawad mo po, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong kapangyarihan na siyang babalot sa tahanang ito at ito'y ma-preserve at masanctify, Panginoon, na ngayon paman, O Diyos, ay may handa ang lugar na ito at maging ang bawat buhay o puso ng bawat isa. Ngayon paman, Panginoon, pinapahayag po namin ang kabutihan ng Ama, kanyang dakilang pag-ibig, ang patuloy na pagkapot at pagpapatawad ng aming Panginoon Hesus, at ang pananatilit pagkikipisa ng Banal na Espiritu sa aming buhay, sa mga kami pumaroon. Ikaw ang aming kasama, iingatan mo ang bawat isa. Salamat po ng marami. Tugunin mo pangailangan ng bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Nasa kami sa pa natin pasalamatan, papurihan ng Panginoon.